Isang tunog lang ang narinig ni Leslie sa buong silid. Ang marahang kaluskos ng dulo ng ballpen sa papel. At sa isang iglap, tapos na. Ang katawan niya, ang sinapupunan niya, ay hindi naganap na sa kanya sa loob ng 9 na buwan. Ipinagkatiwala niya ito sa kanila. Ipinagbili niya ang isang bahagi ng kanyang pagkatao para sa isang kinabukasan na hindi para sa kanya, kundi para sa nag-iisang anghel sa buhay niya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin mula sa kontratang nakalatag sa mamahaling lamesang kahoy. Ang hangin sa loob ng opisina ng abogado ay malamig, walang buhay, kasing lamig ng mga matang nakatitig sa kanya ngayon. "Good," sabi ni Madam Clara. Ang kanyang mga labi ay halos hindi gumagalaw. Matatalim ang kanyang mga mata, parang sinusuri ang isang mamahaling gamit na binili upang siguraduhing walang anumang depekto. Sa tabi nito, si Sir Hugo ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatungo lang ito. Ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, tila malalim ang iniisip. Sa buong proseso ng pagpirma, ni minsan ay hindi niya ito nakitang tumingin ng diretso sa kanya. Tanging ang abogado lang ang nagsasalita. Ipinapaliwanag ang mga legal na termino na lumilipad lang sa ibabaw ng ulo ni Leslie. Ang tanging naiintindihan niya ay ang halaga, ang obligasyon, at ang katotohanang walang atrasan. "The contract is signed. Everything is in order," sabi ng abogado habang inaayos ang mga dokumento at inilalagay sa isang folder. "The initial payment will be transferred to your account within the hour." Ang salitang payment ang nagpabalik kay Leslie sa realidad. Ito ang dahilan. Ito lang dapat ang mahalaga. Maya-maya pa, habang sakay sila ng isang mamahaling kotse na amoy katad, narinig ni Leslie ang pinakahihintay niyang tunog. Isang maikling ping mula sa kanyang cellphone, ang mensahe mula sa bangko. Pumasok na ang pera. Isang halaga na sa buong buhay niya ay hindi pa niya nahawakan. Isang halaga na kayang magpatayo ng isang maliit ngunit matibay na bahay. Isang halaga na kayang magpaaral sa kanyang anak hanggang kolehiyo. Hindi niya napigilan ang sarili. Nanginginig ang mga daliri niyang nagtipa ng mensahe para sa kanyang ina sa Pilipinas. "Nay, okay na po. Para kay Junior. Wala nang ibang kailangang sabihin. Alam na ng nanay niya ang ibig sabihin yon." Ang bawat letra sa mensaheng iyon ay katumbas ng bawat patak ng luha na pinigilan niyang pumatak sa harap ng mga taong ito. Ang mansyon ng mga amo niya ay parang isang palasyo mula sa pelikula. Napakalaki, napakatahimik, at napakalinis. Sa sobrang tahimik, parang walang taong nakatira. Dinala siya ng isang katulong sa kanyang magiging silid. Isang kwartong mas malaki pa sa buong inuupahan nilang bahay sa Maynila. May sarili itong banyo, malambot na kama, at bintanang tanaw ang isang hardin na perpekto ang pagkakaayos. Lahat ay maganda. Lahat ay mamahalin. Ngunit nang magsara ang pinto at naiwan siyang mag-isa, doon niya naramdaman ang tunay na bigat ng lahat. Ang bawat mamahaling gamit sa paligid niya ay tila sumisigaw ng isang katotohanan. Hindi siya kabilang dito. Isa lang siyang dayuhan, isang kasangkapan, isang incubator, gaya ng narinig niyang tawag sa kanya ng abogado kanina sa telepono. Hinugot niya mula sa kanyang pitaka ang nag-iisang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang kupas at lukot na litrato ng kanyang 5 taong gulang na anak, si Junior. Ang matamis ng ngiti nito, ang mga matang kumikinang sa saya. Para sa batang ito, gagawin niya ang lahat. Titiisin niya ang lahat. Napayuko si Raara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na sinundan pa ng isa at isa pa. Walang tunog. Tanging ang tahimik na pag-agos ng luhang matagal na niyang kinimkim. Ang pangungulila, ang takot, ang bigat ng sakripisyo
Lahat ay bumuhos sa katahimikan ng malapalasyong silid. Bigla, may kumatok ng 3 beses sa pinto. Mahina lang, halos nag-aalangan. Tok, tok, tok. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga pisngi. Mabilis niyang itinago ang litrato. Sino po yan? Tanong niya. Sinisikap na huwag ipahalata ang panginginig ng kanyang boses. Walang sumagot. Sa halip, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Sir Hugo, may hawak na isang baso ng gatas. Hindi ito nakatingin ng diretso sa kanya, sa halip ay sa sahig. Pasensya na sa abala, sabi nito sa mahinang boses. Ito, gatas. Mainit. Para makatulog ka ng mahimbing. Iniabot nito ang baso. Nagtama ang kanilang mga kamay nang abutin ito ni Leslie at naramdaman niya ang init mula sa balat nito. Isang init na taliwas sa lamig ng buong bahay. Salamat po, sir, nauutal niyang sabi. Isang bahagyang tango lang ang isinagot ni Sir Hugo. Hindi pa rin ito tumitingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumalikod na ito at isinara ang pinto. Nang walang anumang ingay, naiwan si Leslie na hawak ang baso ng mainit na gatas. Isang maliit na kabaitan, isang hindi inaasahang pag-aalala. Sa gitna ng nagyayelong pakikitungo na natanggap niya buong araw, ang isang basong gatas na yon ay parang isang yakap. Ininom niya ito habang nakaupo sa gilid ng kama. Gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Humiga siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinusubukang isipin na nasa sarili lang siyang bahay sa Pilipinas, katabi ang kanyang anak. Ngunit ang katahimikan ng mansyon ay hindi nagtagal. Mula sa malayo, sa kabilang dulo ng pasilyo, may narinig siyang mga boses. Mahina sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. Hindi niya maintindihan ang mga salita, pero ramdam niya ang tensyon. Ang matinis at tila nanunumbat na boses ni Madam Clara. Ang malalim at tila nagmamakaawang boses ni Sir Hugo. Hindi ito isang pag-uusap, isa itong pagtatalo. Pinigil ni Leslie ang kanyang paghinga, nakikinig sa dilim. At pagkatapos, isang malakas na kalabog ng pintuan ang yumanig sa katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Mas nakakatakot pa kaysa sa sigawang narinig niya kanina. Sa sandaling iyon, alam ni Leslie na ang pinasok niyang mundo ay hindi lang basta malamig, mapanganib din ito. Ang pagtunog ng telepono ay parang isang alarmang gumising kay Hugo mula sa isang panaginip na hindi naman niya gusto. Kilala niya ang tunog na yon, isang particular na ringtone para sa iisang tao lang, si Clara. Sinagot niya ito, inilagay ang malamig na salamin ng cellphone sa kanyang tainga. Hugo, sabi ng boses sa kabilang linya. Walang pagbati, walang kumusta ka. Diretsong negosyo. Nakausap ko na ang mga abogado sa Zurich. Everything is set for the acquisition next month. That's good, sagot ni Hugo. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang library. Gabi na. At ang hardin ay naliligo sa malambot na ilaw mula sa mga poste. Of course, it's good, sabi ni Clara, may bahid ng pagkayamot. I don't make bad deals. Sandaling katahimikan. Anyway, that's not why I called. How's the incubator? Napapikit si Hugo. Incubator. Ganun na lang ang turing niya kay Leslie. Hindi isang tao na may pangarap at pamilya. Isang sisidlan lang. She's fine, Clara. The doctor said everything is normal. Good. Make sure she's following the diet and no stress. Ayokong magkaroon ng problema ang investment natin. Investment. Isa pang salita. Parang mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. I'll make sure of it. Sabi niya, gusto na lang tapusin ang usapan. I have to go. See you in a few weeks. At ibinaba na nito ang telepono. Hindi man lang nagpaalam. Ibinaba ni Hugo ang cellphone sa mesa at bumuntong hininga. Ganito ang kanilang pagsasama. Isang serye ng mga transaksyon
mga business deal at mga obligasyon. Ang pagkakaroon ng anak ay ang pinakamalaki at pinakahuli nilang merger. Hindi siya makatulog. Ang mga salita ni Clara ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Naglakad siya palabas ng library, ang tanging lugar sa bahay kung saan niya nararamdaman na malaya siyang mag-isip. Ang buong mansyon ay disenyo ni Clara. Pinili ni Clara, pag-aari ni Clara. Maging siya. Minsan ay nararamdaman niyang pag-aari din siya nito. Dinala siya ng kanyang mga paa sa kabilang dulo ng bahay kung saan naroon ang isa pang mas maliit na library. Dito niya nakita si Leslie. Nakaupo ito sa isang malaking silya. Ang ulo ay nakasandal sa malambot na sandalan. Nakatulog ito habang nagbabasa. Ang libro, isang aklat tungkol sa paghahalaman, ay nakabukas pa sa kanyang kandungan. Ang ilaw mula sa lampara sa tabi niya ay nagbibigay ng ginintuang sinag sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, nakita ni Hugo ang kapayapaan dito. Wala ang bakas ng takot o lungkot na nakita niya kanina. Marahan siyang lumapit. Kinuha niya ang isang cashmere na kumot na nakasabit sa kabilang silya at maingat na inilagay sa ibabaw ni Leslie. Napansin niyang bahagyang gumalaw ang mga labi nito, tila nananaginip. Napatingin siya sa hardin sa labas ng bintana. Ang mga perpektong rosas na inaalagaan ng kanilang hardinero. Naalala niya ang ibang hardin sa ibang panahon. Isang hardin na puno ng sampagwita at gumamela. Ang hardin ni Elisa, ang babaeng minahal niya, bago pa man dumating si Clara. Isang pag-ibig na simple, totoo, at ipinagkait sa kanya ng kanyang pamilya para sa isang mas magandang kasunduan. Naramdaman na naman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ang pangungulila. Kinabukasan, sinadya niyang pumunta sa kusina sa oras na alam niyang naghahanda ng almusal si Leslie. Nakita niya itong nakatayo sa harap ng stove, nagluluto ng sinangag. Ang amoy ng bawang ay pumuno sa hangin. Isang amoy na matagal na niyang hindi naamoy sa sarili niyang pamamahay. "Good morning," bati niya. Nagulat si Leslie at napalingon. "Ay, sir, kayo po pala. Magandang umaga po." "That smells good," sabi ni Hugo. Lumapit sa counter. Sinangag lang po. Nasanay lang po ako sa Pilipinas." Umupo si Hugo sa isang stool at sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng tunay na pag-uusap. Nagkwento si Leslie tungkol sa kanyang anak na si Junior, kung gaano ito kasigla at kung gaano niya ito kamahal. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Nakikinig lang si Hugo, pinagmamasdan kung paanong ang isang simpleng kwento tungkol sa isang bata ay kayang magdala ng ganoong klaseng buhay sa mukha ng isang tao. "He sounds like a wonderful kid," sabi ni Hugo, at naramdaman niyang totoo ang mga salitang yon. "Sobra po," sagot ni Leslie, ngumiti. Isang tunay na ngiti. At sa ngiting iyon, nakita ni Hugo ang isang kislap ng pag-asa. Gabi na. Pabalik na si Hugo sa kanyang silid nang mapadaan siya sa tapat ng kwarto ni Leslie. Bahagyang nakaawang ang pinto. May narinig siyang himig. Mahina, malambing. Isang kanta. "Tulog na, bunso." Ang ina mo'y wala pa. Nasa malayong lugar. Para sa iyong kinabukasan, isang oyayi, isang lulabay sa Tagalog. Kinakantahan niya ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi makagalaw si Hugo. Nakatayo lang siya sa labas ng pinto, nakikinig. Ang bawat nota ng kanta ay parang isang patak ng luhang tumatagos sa kanyang puso. Ang awit ay puno ng pagmamahal, pangungulila at sakripisyo. Lahat ng emosyon na pilit niyang itinatago sa loob ng maraming taon. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Bigla, naramdaman niya ang isang matinding kirot. Hindi ito lungkot. Hindi ito awa. Ito ay inggit. Naiinggit siya sa isang sanggol na hindi pa man naisisilang ay minamahal na ng buong buo at walang anumang kapalit.
Dahan-dahan siyang lumayo sa pinto. Dinala ang bigat ng isang katotohanang ngayon niya lang napagtanto. Sa malapalasyong bahay na ito, siya at si Leslie ay pareho lang. Pareho silang bihag. Lumipas ang mga linggo. Ang dating patag na tiyan ni Leslie ay unti-unti nang umuumbok. Isang paalala sa bawat araw ng misyon na kanyang ginagampanan. Ngunit kasabay ng paglaki ng sanggol sa kanyang sinapupunan ay ang paglaki rin ng isang kakaibang koneksyon sa pagitan nila ni Sir Hugo. Ang dating isang basong gatas sa gabi ay naging dalawa. Isa para sa kanya, isa para kay Leslie. Ang mga tahimik na pagbati sa umaga ay naging mas mahahabang kwentuhan sa hardin. Isang hapon, habang sabay silang naglalakad sa gitna ng mga bulaklak, itinuro ni Hugo ang isang hilera ng mga puting bulaklak na hindi pamilyar kay Leslie. "Peonies," sabi niya. She used to love these." Hindi na niya kailangang sabihin kung sino ang tinutukoy niya sa paraan ng paglayo ng kanyang tingin, sa bahagyang pait na gumuhit sa kanyang mga labi. Alam ni Leslie na isang masakit na alaala ang kanyang nabuksan. Sa sandaling iyon, hindi ito si Sir Hugo, ang amo niyang milyonaryo. Siya lang si Hugo, isang lalaking may sugat sa puso. Upang pagaanin ang mabigat na pakiramdam, naglakas loob si Leslie isang araw. "Sir, pwede po ba akong magluto ng hapunan mamaya?" Nagulat si Hugo. "Bakit? Hindi mo ba gusto ang luto ni Helga?" "Hindi po, masarap po siyang magluto." Mabilis na sagot ni Leslie. "Gusto ko lang po sanang magluto ng adobo. Para, para lang po makatikim ng lasang bahay." Pumayag si Hugo. At nang gabing iyon, ang malaking dining hall na dati puno ng katahimikan ay napuno ng samyo, ng toyo, suka at bawang. Habang pinapanood ni Leslie si Hugo na kumakain, napansin niyang tila mas may buhay ito. Hindi tulad ng dati na parang obligasyon lang ang bawat subo. "This is amazing," sabi ni Hugo pagkatapos ng pangatlong subo. Tumingin ito sa paligid. "You know, for the first time in years, this house actually smells like a home." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Leslie. Tahanan. Isang salitang pareho nilang hinahanap-hanap sa loob ng malaking bahay na yon. Ang kanilang ugnayan ay nanatiling maingat. Puno ng mga hindi sinasadyang pagdampi ng kamay, mga tingin ang nagtatagal, at mga ngiting palihim. Isang delikadong sayaw na pareho nilang alam na hindi dapat magpatuloy, ngunit hindi rin mapigilan. Hanggang sa dumating ang isang gabi ng tag-ulan, isang malakas na bagyo ang nanalasa sa buong lugar. Ang hangin ay humahagupit sa mga bintana, at ang kulog ay yumanig sa buong mansyon. Nakahiga si Leslie sa kanyang kama, yakap ang unan, pilit na pinapakalma ang sarili. Takot siya sa kulog at kidlat, at bigla, namatay ang lahat ng ilaw. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa ugong ng aircon, na sinundan ng isang malakas na dagundong ng kulog. Napasigaw si Leslie. Ang dilim ay bumalot sa kanya, at kasabay nito ang matinding takot at pangungulila. Nagsimula siyang umiyak, nanginginig. Para siyang isang batang nawawala. Maya-maya, may naaninag siyang liwanag mula sa siwang sa ilalim ng kanyang pinto. May kumatok. "Leslie, are you okay?" Ang boses ni Hugo, puno ng pag-aalala. Nanginginig siyang sumagot. "Oo po, sir. Medyo nagulat lang po." Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Hugo, hawak ang isang kandila. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa kanyang mukha, nagbibigay liwanag sa mga matang puno ng pag-aalala. "Brownout sa buong lugar," sabi niya. "Don't worry. The emergency generator should kick in soon. I just wanted to check on you." Pumasok siya sa silid. Ang liwanag ng kandila ang tanging naghihiwalay sa kanila mula sa kabuuang dilim. Umupo siya sa isang silyang malapit sa kama. Inilapag ang kandila sa bedside table. Hindi siya umalis.
Sa liwanag ng apoy, nawala ang lahat ng harang sa pagitan nila. Hindi na sila amo at empleyado. Sila'y dalawang taong nalulungkot, naghahanap ng karamay, sa gitna ng unos sa labas at sa loob nila. Natatakot ka ba sa dilim? Tanong ni Hugo. Ang boses ay mahina, halos isang bulong. Tumango si Leslie. Sa kulog po. Naaalala ko po si Junior. Kapag ganito po kalakas ang ulan, tumatakbo siya sa kwarto namin at yumayakap sa akin. Naramdaman na naman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. I'm sorry, sabi ni Hugo. I'm sorry you have to be here, away from him. Kailangan po. Simpleng sagot ni Leslie. Ang bawat salita ay may bigat. Para sa kanya. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tanging ang tunog ng ulan at ang pagpitik ng apoy ng kandila ang maririnig. Ako rin, bulong ni Hugo, halos hindi marinig. I do things because I have to, not because I want to. Sa unang pagkakataon, nakita ni Leslie ang buong bigat ng kalungkutan sa mga mata ni Hugo. Ang kalungkutan ng isang taong mayroon ng lahat, pero walang tunay na kaligayahan. Hindi niya namalayan, ang kamay niya ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng kama, palapit sa kamay ni Hugo na nakapatong doon. Isang maliit na pagitan na lang ang namamagitan sa kanila. Itinaas ni Hugo ang kanyang tingin mula sa sahig, patungo sa mga mata ni Leslie. Sa liwanag ng kandila, nakita nila ang parehong bagay sa isa't isa, isang uhaw na kaluluwa. At pagkatapos, dahan-dahan, inilapit ni Hugo ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Leslie. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay parang isang kidlat na walang tunog, isang kuryenteng dumaloy sa kanilang buong katawan. Mainit. Totoo. Hinila siya ni Hugo palapit. Hindi niya alam kung sino ang unang gumalaw. Ang alam lang niya ay ang mga labi ni Hugo ay nasa mga labi na niya. Ang halik ay hindi marahas. Ito ay puno ng pangungulila, puno ng pag-intindi, puno ng lahat ng mga salitang hindi nila masabi sa isa't isa. Isang pagtatagpo ng dalawang taong parehong naliligaw. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakasandal ang kanilang mga noo sa isa't isa. Parehong habol ang paghinga. This is wrong, bulong ni Leslie. Kahit na ang buo niyang katawan ay sumisigaw na ito ang pinakatamang naramdaman niya sa loob ng mahabang panahon. I know, sagot ni Hugo. Ngunit hindi nito binitawan ang kanyang mga kamay. Sa gabing iyon, sa gitna ng unos at kadiliman, sa isang silid na pinaliligiran ng kasinungalingan, nakahanap sila ng isang sandali ng katotohanan. Isang katotohanang pareho nilang alam na babago sa lahat. Hindi na sila makakabalik sa dati. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyari. Ngunit ang hangin sa pagitan nila ay mabigat. Puno ng mga hindi masabing salita. Nagkasalubong sila sa pasilyo. Nagkatinginan. Isang tingin na puno ng kahulugan. Biglang tumunog ang telepono ni Hugo. Ang pamilyar na ringtone. Ang ringtone para kay Clara. Sinagot niya ito. Nakita ni Leslie kung paano nagbago ang anyo ng mukha ni Hugo. Ang bahagyang init at lambot na nakita niya kagabi ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na maskara. Ibinaba ni Hugo ang telepono. Tumingin siya kay Leslie, ang kanyang mga mata ay blanko. Clara is coming home, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Tomorrow. Dumating si Clara, hindi tulad ng isang asawang sabik na umuwi, kundi tulad ng isang reynang bumabalik sa kanyang kastilyo upang siguraduhing maayos pa rin ang lahat ng kanyang pag-aari. Ang una niyang pinansin pagpasok sa pinto ay hindi si Hugo na naghihintay sa kanya, kundi ang isang maliit na alikabok sa ibabaw ng side table. Dumiretso ang tingin niya sa katulong. Helga, pakiasikaso. Pagkatapos ay hinarap niya si Hugo. Hindi isang yakap o halik ang kanyang ibinigay,
kundi isang mabilis na pagdampi ng pisngi. The trip was exhausting. Ang daming kailangang ayusin. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay parang isang scanner. Sinusuri ang bawat sulok. Everything seems to be in order here. Nang mga sandaling iyon, dumaan si Leslie sa itaas na palapag patungo sa kanyang silid. Saglit na nagtama ang kanilang paningin. Ngumiti si Leslie ng pilit. Isang pagbati na hindi sinuklian ni Clara. Sa halip, tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Ang tingin ay tumigil sa kanyang umuumbok ng tiyan. Bago ito muling tumingin kay Hugo na para bang si Leslie ay isang kasangkapan lang na nakalimutang itabi. Ang hapunan ng gabing iyon ay nakakabingi sa katahimikan. Si Clara lang ang nagsasalita, nagkukwento, tungkol sa mga business meetings niya sa Paris, sa mga importanteng taong nakilala niya, sa mga kontratang nakuha niya. Si Hugo ay tumatango lang, sumasagot ng mga maiikling salita. Si Leslie naman ay nakayuko lang sa kanyang plato. Ninanamnam ang bawat subo, hindi dahil sa sarap, kundi dahil gusto na lang niyang matapos ang hapunan at makabalik sa kanyang silid. Mukhang alagang-alaga ka dito habang wala ako. Biglang sabi ni Clara. Ang tanong ay diretsang para kay Leslie, ngunit ang mga mata ay nakatitig kay Hugo. Opo, ma'am, sagot ni Leslie, hindi nag-aangat ng tingin. That's good, sabi ni Clara. May kakaibang nangiti sa kanyang mga labi. My husband can be very kind, lalo na sa mga taong kailangan ng tulong. Ang paraan ng pagkakasabi niya ng kind ay may bahid ng panunuya. Isang patagong sundot na alam ni Hugo at Leslie kung saan nakatutok. Sa mga sumunod na araw, naging anino si Clara sa loob ng mansyon. Lahat ng galaw ni Leslie ay tila binabantayan. Papasok ito sa kanyang silid nang hindi kumakatok para kumustahin siya. Susuriin nito ang mga pagkaing inihahanda para sa kanya. Iisa-isahin ang mga bitaminang kanyang iniinom. Lahat ay ginagawa niya sa ngalan ng pag-aalala para sa sanggol. Ngunit para kay Leslie, ito ay isang paraan ng pagpapakita kung sino ang may kontrol. Isang hapon, habang nagdidilig ng halaman si Leslie sa hardin, isang gawain na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, biglang sumulpot si Clara sa kanyang likuran. Maganda ang mga bulaklak, hindi ba? Sabi ni Clara. Ang boses ay matamis ngunit malamig. Opo, ma'am, sagot ni Leslie. Alam mo, si Hugo ang nagtanim ng mga yan. Patuloy ni Clara, habang hinihimas ang isang talulot ng rosas. He has a soft spot for beautiful, fragile things. Ngunit madali rin siyang magsawa. Kapag nalanta na ang bulaklak, itatapon na lang niya. Ganoon din sa mga bagay-bagay at sa mga tao. Diretso itong tumingin sa mga mata ni Leslie. Isang malinaw na babala. Hindi na muling nagkaroon ng pagkakataon sina Leslie at Hugo na makapag-usap ng masinsinan. Ang mga palihim na tinginan nila ay napalitan ng pilit na pag-iwas. Ang bahay ay muling naging malamig at malungkot, ngunit ngayon ay may kasama ng tensyon. Gabi na. Hindi makatulog si Clara. Bumangon siya at nagtungo sa library, ang paboritong lugar ni Hugo sa buong bahay. Alam niyang may nagbago. Ramdam niya ito sa hangin. Sa paraan ng pag-iwas sa kanya ni Hugo, sa kung paanong ang dating blangkong mga mata ng lalaki ay mayroon ng bahid ng emosyon na hindi para sa kanya. Binuksan niya ang isang libro na laging binabasa ni Hugo. Isang lumang libro ng mga tula. At sa pagitan ng mga pahina may nahulog. Isang tuyong bulaklak, isang peony, ang paboritong bulaklak ng dating kasintahan ni Hugo. Kinilabutan si Clara. Alam niyang hindi para sa kanya ang bulaklak na yon. At lalong hindi ito alaala ng nakaraan. Bago ito. Kamakailan lang ipinasok sa libro. Dinala niya ang bulaklak sa kanyang ilong. Mayroon pa itong bahagyang amoy. Ang amoy ng hardin. Ang hardin kung saan niya laging nakikita si Leslie. Isang malamig at nakakatakot na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Clara
Habang nakatitig siya sa munting bulaklak, hindi siya nagkamali ng hinala. Mayroon ngang ahas sa kanyang paraiso at alam na alam ng isang reyna kung paano pinuputol ang ulo ng isang ahas. Ang presensya ni Clara sa mansyon ay parang isang malamig na anino na sumusunod kay Leslie saan man siya magpunta. Kahit hindi ito nagsasalita, ramdam ni Leslie ang mga matang mapanuri na nakabantay sa bawat galaw niya. Ang dating kapayapaan na nararamdaman niya sa hardin ay nawala. Ang dating init ng mga palihim ng ngiti ni Hugo ay napalitan ng kaba. Ang tensyon ay parang isang lubid na unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Ang stress ay gumapang sa kanyang katawan. Isang hapon, habang paakyat siya ng hagdan, isang matalim na kirot ang biglang tumusok sa kanyang puson. Napahawak siya sa kanyang tiyan at napasandal sa pader. Hinahabol ang kanyang hininga. Pagtingin niya sa kanyang kamay, may nakita siyang bahid ng dugo. Maputla at nanginginig, napasigaw siya. Tulong! Unang dumating si Hugo, tumatakbo mula sa library. Nang makita siya nito, ang mukha niya ay naburaan ng kulay. Leslie, anong nangyayari? Ang baby! Nauutal niyang sabi, habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kasunod na lumabas si Clara mula sa kanyang opisina, hindi bakas ang pag-aalala, kundi ang pagkainis. What is this drama? Ngunit nang makita niya ang sitwasyon, naging matalim ang kanyang boses. Helga, call the doctor, now! Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo sa isipan ni Leslie. Ang alam lang niya ay isinakay siya sa kotse. Ang mga kamay ni Hugo ay mahigpit na nakahawak sa kanya, bumubulong ng mga salitang pampakalma. Ngunit pagdating sa ospital, ang lahat ay nagbago. Si Clara na ang kumuha ng kontrol. Ako na ang bahala dito, Hugo. Sabi nito sa matigas na boses, hinarangan si Hugo na papasok na sana sa emergency room. You're too emotional. You'll just get in the way. Hintayin mo ako sa labas. Dinala si Leslie sa isang silid, pinalibutan ng mga nurse at doktor na nagsasalita sa lengguaheng hindi niya lubos na maintindihan. Naramdaman niya ang tusok ng karayom, ang lamig ng stethoscope. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang takot. Takot para sa batang dinadala niya. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, habang itinutulak siya sa isang wheelchair papunta sa kanyang magiging kwarto, napadaan sila sa isang pasilyo kung saan nakita niya si Clara, nakausap ang isang doktor. Ang boses ni Clara ay mahina ngunit mariin. Tila sila nagtatalo. This is a private matter, doctor. I demand confidentiality. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sa pagmamadali, isang folder na hawak ni Clara ang biglang nahulog at kumalat ang mga papel sa sahig. Ma'am, sabi ng nurse na nagtutulak sa wheelchair ni Leslie at mabilis itong yumuko para tulungang pulutin ang mga papel. Huminto ang wheelchair at sa sandaling iyon, ang mga mata ni Leslie ay napako sa isang papel na nakaharap sa kanya sa sahig. Ang papel sa pinakaibabaw ng bunton. Isang medical report. May mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit may isang linya, naka-bold at naka-all caps na tila tumalon mula sa papel at sumaksak diretso sa kanyang puso. Isang pariralang nakasulat sa Ingles na naintindihan niya ng buong buo. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Leslie. Ang ingay ng ospital ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tibok ng sarili niyang puso. Paternity excluded. Hindi kay Sir Hugo. Mabilis na pinulot ng nurse at ni Clara ang mga papel. Hindi nila napansin ang pagbabago sa mukha ni Leslie. Itinulak muli ang wheelchair at dinala siya sa isang pribadong silid. Nang maiwan siyang mag-isa, nakatitig lang siya sa puting kisame. Isang kasinungalingan. Lahat ng ito, ang pag-aalaga ni Hugo, ang pag-aalala nito, ang koneksyon nila,
Ang gabing iyon sa gitna ng uno, lahat ay nakatayo sa isang pundasyon ng panloloko. Hindi lang siya isang surrogate, isa siyang kasangkapan sa isang mas malaki at mas madilim na plano. Ginamit siya para linlangin ang isang mabuting tao. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Hugo. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Lumapit ito sa kanyang kama at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Leslie, kumusta ka na?" tanong nito. Ang boses ay malambot. "The doctor said you and the baby are stable now. Kailangan mo lang magpahinga." Tumingin si Leslie sa mga mata ni Hugo, mga matang puno ng sinserong pag-aalala para sa isang batang hindi naman sa kanya. At hindi niya alam kung paano siya haharap dito nang hindi isinisigaw ang katotohanang kayang dumurog sa kanilang dalawa. Mayroong yelo sa pagitan nila ni Leslie at ramdam na ramdam ito ni Hugo. Mula nang maospital ito, tila nagtayo ito ng isang pader na hindi niya kayang pasukin. Sa tuwing dadalaw siya, iiwasan nito ang kanyang mga mata. Ang mga sagot nito sa kanyang mga tanong ay laging maikli at walang buhay. Ang dating init ng kanilang mga tinginan ay napalitan ng isang kakaibang lungkot. At awa? Bakit parang kinakaawaan siya nito? "May problema ba, Leslie?" tanong niya isang araw habang inaabutan ito ng isang tasang sabaw. "May masakit ba sa'yo? May gusto ka bang sabihin?" Umiling lang ito, nakatungo sa pagkain. "Wala po, sir. Pagod lang po siguro." Ngunit hindi naniniwala si Hugo. Pati ang kilos ni Clara ay kakaiba. Matapos ang paunang insidente, naging sobrang kalmado ito. Masyadong kalmado. Para bang ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol at ang nangyaring emergency ay isang maliit na aberya lang sa isang perpektong plano. Sa tuwing sinusubukan niyang magtanong ng mga detalye tungkol sa medikal na kondisyon ni Leslie, lagi siyang sinasagot nito ng, "It's complicated women's stuff. Hindi mo maiintindihan. Ang mahalaga, ligtas ang bata." Ang mga salitang iyon, sa halip na magpakalma sa kanya, ay lalo lang nagdulot ng pagdududa. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa library, hindi na niya natiis. May mali. Isang malaking piraso ng puzzle ang nawawala at nararamdaman niyang sinasadya itong itago sa kanya. Naalala niya ang takot sa mga mata ni Leslie. Naalala niya ang malamig na kontrol sa boses ni Clara. Dinala siya ng kanyang mga paa sa opisina ni Clara. Ang silid na yon, ang sentro ng kapangyarihan ng kanyang asawa. Isang lugar na bihira niyang pasukin. Alam niyang dito itinatago ni Clara ang lahat ng mahahalagang dokumento, mga kontrata, mga titulo, mga financial statement, at marahil, mga sikreto. Nakalak ang pinto, gaya ng inaasahan. Ngunit mayroon siyang sariling susi, isang bagay na hindi alam ni Clara. Pagpasok niya, ang katahimikan ng silid ay tila may dalang bigat. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana. Ang kanyang target, ang itim na bakal na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Lumapit siya at sinubukang buksan ito. Sinubukan niya ang kanilang anniversary. Walang nangyari. Sinubukan niya ang kanyang kaarawan. Ganoon pa rin. Pagkatapos, sinubukan niya ang kaarawan ni Clara. Nabigo ulit. Napahinto siya at nag-isip. Ano ang pinakamahalaga para kay Clara? Hindi tao, hindi petsa ng relasyon, kundi tagumpay. Naalala niya ang isang petsa na laging binabanggit nito sa mga interview. Ang araw na isinara niya ang kanyang unang multi-million-dollar deal, ang deal na nagpasikat sa kanyang pangalan sa mundo ng negosyo. Nanginginig niyang inilagay ang mga numero. Click! Bumukas ang safe. Sa loob, ang inaasahan niyang makita ay mga stock certificate o mga business contract. Ngunit ang unang folder na kanyang nakita ay may markang Medical Confidential. Binuksan niya ito. Ang laman ay mga lumang dokumento.
Habang binabasa niya, unti-unting nanlamig ang kanyang buong katawan. Mga papeles mula sa isang klinik, mga resulta ng pagsusuri, at isang dokumento na nagpapatunay ng isang bagay na matagal na nitong itinatago sa kanya. Isang elective abortion na isinagawa 15 taon na ang nakalipas bago pa man sila magkakilala. At isang sulat mula sa doktor na nagpapaliwanag sa mga komplikasyon na naging sanhi ng kanyang secondary infertility. Hindi dahil sa hindi nila kayang magkaanak. Dahil sa simula pa lang, hindi na talaga kaya ni Clara. Isang kasinungalingan ang pundasyon ng kanilang pag-asam na magkaanak. Isang kasinungalingan na pinaniwalaan niya sa loob ng maraming taon. Nanghihina siyang napaupo sa sahig. Ngunit habang inaayos niya ang mga papel, pabalik sa folder, may isa pang dokumento sa pinakalikuran ang nakaagaw ng kanyang pansin. Mas bago ito, mula sa fertility clinic kung saan sila nagproseso para sa surrogacy. Isang kasunduan para sa paggamit ng anonymous donor sample. Nakatatak sa ibaba ang pirma ng nag-iisang tao, Clara Alcantara. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Hindi lang pala ang nakaraan ni Clara ang kasinungalingan, pati ang kanilang pinapangarap na kinabukasan. Ang batang dinadala ni Leslie. Ang batang minahal niya mula pa sa unang ultrasound. Ang batang pinangarap niyang maging tagapagmana niya. Hindi niya anak. Bigla, ang lahat ay naging malinaw. Ang awa sa mga mata ni Leslie, ang malamig na pagkontrol ni Clara, ang pag-iwas. Alam na ni Leslie at alam na rin niya ngayon. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga dokumento ay nasa kanyang kamay. Hindi na nanginginig. Ang pagkalito at sakit ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Ang pagtataksil na ito ay hindi niya mapapalampas. Naging isang bilangguan ng silid sa ospital para kay Leslie. Ang 4 na puting pader ay tila lumiliit sa bawat araw na lumilipas. Ang mga salitang paternity excluded ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Isang lihim na parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Iniwasan niya si Hugo. Sa tuwing pumapasok ito, dala ang mga bulaklak o prutas, nagkukunwari siyang tulog. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nitong puno ng pag-aalala. Para sa isang batang hindi naman sa kanya, ang bawat mabuting salita mula dito ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Isang paalala na bahagi siya ng isang malaking panloloko. Isang hapon, habang nakatitig siya sa bintana, bumukas ang pinto. Inaasahan niyang si Hugo na naman, ngunit hindi. Nakatayo doon si Madam Clara. Pumasok ito sa silid at isinara ang pinto sa likuran niya. Narinig ni Leslie ang marahang tunog ng pagpihit ng susi sa seradura. Click. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Leslie. "Huwag na tayong maglokohan, Leslie," sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. "Alam kong alam mo na." Lumapit ito sa kanyang kama. Hindi na tinatago ang anyo ng isang nag-aalalang amo. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang reyna na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang kaharian. "Nakita ko kung paano ka tumingin sa medical report. Huwag kang magkakamaling isa kang matalinong artista," patuloy ni Clara. "Pero hayaan mong liwanagin ko sa iyo ang posisyon mo." Sumandal ito sa kama. Ang muka ay malapit na malapit kay Leslie. "Isa ka lang incubator, isang sisidlan na binayaran ko. Nakapirma ka sa isang kontrata. Anumang nararamdaman mo, anumang sentimiento mo para sa asawa ko, walang halaga ang mga yan." Nanginginig si Leslie, ngunit hindi siya makapagsalita. "Baka iniisip mo na isa kang bayani sa kwentong ito," sabi ni Clara. Isang mapanuyang tatanang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Nasasabihin mo kay Hugo ang lahat at magiging masaya kayong dalawa. Let me tell you what will happen.
Tumayo ito ng tuwid. Sa isang salita ko lang, mawawala ang lahat sa'yo. Ang perang pinapangarap mo, makakalimutan mo na yon. Ang kontrata, sasabihin kong nilabag mo ito. At dahil nasa teritoryo kita, sa isang tawag ko lang sa mga koneksyon ko, masisiguro kong hindi ka lang uuwing walang pera. Baka hindi ka na nga makauwi. Ang bawat salita ay parang isang yelo na tumutusok sa puso ni Leslie. I can paint you as a liar, a blackmailer, isang desperadang OFW na sinubukang sirain ang pamilya ko. Dagdag pa ni Clara, ang boses ay nagiging mas masama. Isipin mo ang anak mo, si Junior. Gusto mo ba siyang lumaki sa kahirapan habang ang nanay niya ay nabubulok sa isang kulungan sa ibang bansa? Ito na, ang pinakamasakit na suntok, ang kanyang kahinaan. Si Junior. Kaya makinig ka sa akin at makinig kang mabuti. Utos ni Clara. Mananahimik ka. Isa sa kakatuparan mo ang kontrata. Ibibigay mo sa akin ang bata. At pagkatapos, lisanin mo ang buhay namin na parang hindi ka kailanman nag-exist. Naiintindihan mo ba? Walang nagawa si Leslie, kundi ang tumango habang ang mga luha ay bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Lahat ng pag-asa, lahat ng tapang ay biglang nawala. Naramdaman niya ang sobrang pandidiri kay Clara at sa sarili niya. Nang makita ni Clara ang pagsuko sa mga mata ni Leslie, ngumiti ito ng may tagumpay. Good girl. Binuksan niya ang pinto at lumabas na parang walang nangyari. Iniwan si Leslie sa isang mundong gumuho. Nang nag-iisa na, kinuha ni Leslie ang kanyang cellphone. Kailangan niyang marinig ang boses ng kanyang ina. Anak, kumusta ka na? Masayang bati ng kanyang ina sa kabilang linya. Ang sabi ng doktor mo okay ka na raw? Nako, tuwang-tuwa kami dito. Si Junior, laging nagde-drawing ng bago nating bahay. Hindi na makapaghintay na umuwi ka. Ang bawat masayang salita ay parang isang punyal. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi niya kayang sirain ang kanilang mga pangarap. Hindi na niya napigilan. Humagulgol siya sa telepono. Nay, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Nay, mahal na mahal ko kayo. Iyon lang ang kaya niyang sabihin. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Mabilis niyang pinatay ang tawag. Nakatayo roon si Hugo. Ngunit iba ang itsura nito ngayon. Wala na ang lungkot at pag-aalala. Ang mga mata niya ay puno ng isang bagay na ngayon lang nakita ni Leslie. Determinasyon. May hawak itong isang folder. Ang parehong folder na nahulog ni Clara sa pasilyo. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat. Umupo ito sa silyang katabi ng kama niya at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Leslie, sabi nito, ang boses ay kalmado, ngunit matigas. Alam ko na ang lahat. Itinuro nito ang folder. At ngayon, tatapusin na natin to. Isang araw, pagkatapos makalabas ni Leslie sa ospital, ipinatawag ni Hugo ang lahat sa library. Ang silid na dating naging saksi sa mga tahimik nilang pag-uusap ay ngayon magiging isang entablado para sa isang masakit na katotohanan. Pumasok si Clara na may pagtataka sa kanyang mukha. Hugo, what is this about? May problema ba sa kumpanya? Nakatayo si Hugo sa gitna ng silid, sa tabi ng isang malaking mesa. Si Leslie naman ay nakaupo sa isang silya sa gilid, tahimik at nanginginig, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Maupo ka, Clara, sabi ni Hugo. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Umupo si Clara, ang kanyang tingin ay pabalik-balik mula kay Hugo patungo kay Leslie, na tila sinusubukan basahin ang sitwasyon. Hindi na nagsalita pa si Hugo. Kinuha niya ang folder na hawak niya kagabi at inihagis ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Buksan mo! Utos niya. Nag-aalangang binuksan ni Clara ang folder.
Ang una niyang nakita ay ang medical record ng kanyang nakaraan, ang kanyang sikreto. 20 years, Clara. Nagsimulang magsalita si Hugo. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng pinipigilang galit. Ilang taon mo akong pinaniwala na pareho nating problema ito. Ilang taon tayong gumastos ng milyon-milyon sa mga doktor. Ilang taon akong sinisisi ang sarili ko para lang malaman na sa simula pa lang niloloko mo na ako. Namutla si Clara. Hugo, I can explain. Explain what? Sigaw ni Hugo. Sa unang pagkakataon ay itinaas ang kanyang boses. Na tinago mo sa akin ang nakaraan mo? Na itinayo mo ang buong pagsasama natin sa isang kasinungalingan? Kinuha ni Hugo ang isa pang papel mula sa folder. Ang kasunduan sa sperm donor. Inilapag niya ito sa harap ni Clara. At ito? Ano ba ito, Clara? Isa na namang business deal? Isang paraan para makakuha ka ng tagapagmana para sa pangalan at yaman ng pamilyang ito kahit hindi man lang kadugo. Dito na nawala ang pagpipigil ni Clara. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng galit at desperasyon. Tumayo siya at dinuro si Leslie. Siya ang may kasalanan nito. Ang mang-aagaw na yan. Sigurado akong nilandi ka niya habang wala ako. Huwag mong ibahin ang usapan, sagot ni Hugo. Humakbang siya paharap para protektahan si Leslie. Wala siyang kinalaman sa mga kasinungalingan mo. Wala. Tumawa si Clara ng mapait. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa atin, Hugo. Para sa pamilyang ito. Para sa pangalan natin. Hindi mo ba maintindihan yon? Kailangan natin ng anak. Hindi. Malamig na sagot ni Hugo, habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi atin. Para sa'yo. Ginawa mo ang lahat ng ito para sa sarili mo. Para makontrol mo ako. Para makontrol mo ang yaman na ito. Ang bata ay isa lang piyesa sa laro mo. Ang katotohanan sa mga salita ni Hugo ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik kay Clara. Napaupo ito sa silya. Talunan. Lumingon si Hugo kay Leslie. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng galit, ay ngayon napalitan ng isang malalim na kalungkutan at pagsisisi. At ikaw, Leslie, sabi niya, ang boses ay lumambot. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil nadamay ka sa gulo ng pamilyang ito. Ikaw lang ang tanging naging totoo sa lahat ng ito. Ang sakripisyo mo, ang pagmamahal na ipinapakita mo sa batang hindi mo kadugo. Iyon ang tunay. Hindi na napigilan ni Leslie ang kanyang mga luha. Tumingin si Hugo pabalik kay Clara, na ngayon ay nakayuko na lang, umiiyak ng walang tunog. Kinuha ni Hugo ang kanyang telepono. Sinong tinatawagan mo? Tanong ni Clara. Ang boses ay nanginginig sa takot. Hindi siya sinagot ni Hugo. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tainga. Hello, attorney? Sabi niya. It's Hugo Alcantara. I want you to start the divorce proceedings immediately. Pagkarinig nito, itinaas ni Clara ang kanyang ulo. Ang lungkot sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng purong pagkamuhi. Ang mga mata niya ay parang apoy na nakakatutok kay Leslie. Kung aalis ako, sisiguraduhin kong wala kang makukuha. Sigaw niya ni Tanumbagya. Ang boses ay puno ng lason. Hindi mo makukuha ang pera. Ang kontrata ay sira na. You will get nothing. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga sigaw at banta, isang mahinang boses ang narinig. Si Leslie. Tumayo siya. Nanginginig pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi po totoo yan, sabi niya. Nakatingin kay Clara. Tutuparin ko po ang kontrata ko. Tumingin siya kay Hugo. Pagkatapos ay sa kanyang tiyan. Iisilang ko po ang batang ito at tatapusin ko ang napag-usapan. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon na dating puno ng tensyon ay naging isang tahimik na lugar ng paghihintay. Si Clara ay umalis na at ang proseso ng kanilang diborsyo ay nagsimula na. Naiwan sina Hugo at Leslie
sa isang kakaibang estado. Hindi na amo at empleyado, hindi rin magkasintahan, kundi dalawang taong pinagbuklod ng isang masakit na katotohanan, naghihintay sa pagdating ng isang batang magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Nang dumating ang araw ng panganganak ni Leslie, si Hugo ay hindi umalis sa kanyang tabi. Hawak niya ang kamay nito, bumubulong ng mga salita ng pasasalamat at paghanga habang pinagdadaanan ni Leslie ang bawat sakit at hirap. At pagkatapos, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Isang malusog na babae. Inilagay ng nurse ang munting sanggol sa dibdib ni Leslie. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Nawala ang kontrata, ang pera, ang sakit, ang kasinungalingan. Ang tanging naroon ay ang dalisay na pagmamahal ng isang ina para sa isang batang inalagaan niya sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Hinalikan niya ang malambot na noo ng sanggol habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang mga sumunod na araw sa ospital, si Hugo ang nag-asikaso sa kanilang dalawa. Pinapanood niya kung paano alagaan ni Leslie ang bata, na pinangalanan nilang Angela, ng buong pagmamahal na parabang sarili niya itong anak. At sa bawat pagtingin niya, lalong bumibigat ang kanyang puso sa pasasalamat at sa paparating na pamamaalam. Dumating ang araw na kailangan ng umuwi ni Leslie. Sa isang pribadong silid sa mansyon, habang natutulog si Angela sa kanyang kuna, naganap ang kanilang huling pag-uusap. "Leslie," sabi ni Hugo. Iniabot sa kanya ang isang sobrang puno ng tseke. Ito ang kabayaran. Eksakto sa nakasaad sa kontrata. Tiningnan ni Leslie ang tseke. Ang halagang yun ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang lahat ng ito. Ang katuparan ng kanyang mga pangarap para kay Junior. Ngunit ngayon, parang wala itong kasing bigat ng sakit ng paglisan. Pagkatapos, may isa pang sobrang inilabas si Hugo, mas maliit. At ito, sabi niya, hindi ito galing sa kontrata. Galing ito sa akin bilang pasasalamat para sa kinabukasan mo at ni Junior, isang panimula. Umiling si Leslie. Marahang itinutulak palayo ang pangalawang sobre. "Sir Hugo," sabi niya sa mahinang boses, "nakuha ko na po ang sapat. Ang kontrata ang usapan natin. Tuparin po natin yon." Sa kanyang pagtanggi, nakita ni Hugo ang dignidad at lakas ni Leslie. Hindi awa o dagdag na bayad ang kailangan nito. Ang kailangan niya ay ang paggalang sa kanyang sakripisyo. Dumating ang sandali ng pamamaalam. Binuhat ni Leslie si Angela mula sa kuna. Niyakap niya ito ng mahigpit sa huling pagkakataon. Inaamoy ang bango ng isang sanggol na hindi na niya muling makikita. "Paalam, munting anghel." Bulong niya. Isang huling patak ng luha ang pumatak sa kumot ng bata. "Magpapakabait ka, ha?" Nanginginig niyang iniabot ang sanggol kay Hugo. Nagtama ang kanilang mga mata. Mga matang puno ng pasasalamat, paghanga, at isang pag-ibig na hindi kailanman mabibigyan ng pagkakataon. "Salamat, Leslie," sabi ni Hugo. Ang boses ay basag. "Salamat sa lahat." Tumangulang si Leslie, hindi na makapagsalita. Mabilis siyang tumalikod bago pa man siya tuluyang bumigay. Makalipas ang ilang linggo, nasa Pilipinas na si Leslie. Nakatayo siya sa isang pirasong lupa sa probinsya. Sariwa ang hangin at maliwanag ang sikat ng araw. Sa kanyang harapan, ang mga pundasyon ng isang bahay ay nagsisimula ng itayo. Ang mga hollow block ay isa-isang ipinapatong, ang simula ng isang pangarap na natupad. "Nay, tingnan mo, ang taas na ng bahay natin." Sigaw ng isang masayang boses. Tumingin si Leslie sa kanyang gilid at nakita si Junior. Tumatakbo palapit sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang sa saya. Yumakap ito ng mahigpit sa kanyang mga binti. Niyakap din siya ni Leslie.
Isinubsob ang kanyang mukha sa buhok ng anak. Nilalanghap ang pamilyar na amoy nito. Ang amoy ng tahanan. Itinaas niya ang kanyang paningin at tumingin sa malayong abot tanaw. May kirot pa rin sa kanyang puso. Isang peklat na marahil ay hindi na kailanman maghihilom. Ang alaala ng isang munting anghel at ng isang malungkot na lalaki sa kabilang panig ng mundo ay mananatili sa kanya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na masayang naglalaro at ang bahay na unti-unting nabubuo mula sa lupa, naramdaman niya ang isang bagong klase ng kapayapaan. Ang sakripisyo niya ay nagbunga. Umuwi siya. Dala-dala ang bigat ng nakaraan, ngunit dala rin ang lakas na harapin ang isang bagong simula. Isang simula na siya mismo ang humubog, gamit ang dugo, luha, at isang pagmamahal na walang kapantay. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon, na dating puno ng tensyon, ay naging isang tahimik na lugar ng paghihintay. Si Clara ay umalis na, at ang proseso ng kanilang diborsyo ay nagsimula na. Naiwan sina Hugo at Leslie sa isang kakaibang estado, hindi na amo at empleyado. Hindi rin magkasintahan, kundi dalawang taong pinagbuklod ng isang masakit na katotohanan, naghihintay sa pagdating ng isang batang magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Nang dumating ang araw ng panganganak ni Leslie, si Hugo ay hindi umalis sa kanyang tabi. Hawak niya ang kamay nito, bumubulong ng mga salita ng pasasalamat at paghanga, habang pinagdadaanan ni Leslie ang bawat sakit at hirap. At pagkatapos, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Isang malusog na babae. Inilagay ng nurse ang munting sanggol sa dibdib ni Leslie. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Nawala ang kontrata, ang pera, ang sakit, ang kasinungalingan. Ang tanging naroon ay ang dalisay na pagmamahal ng isang ina para sa isang batang inalagaan niya sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Hinalikan niya ang malambot na noo ng sanggol habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang mga sumunod na araw sa ospital, si Hugo ang nag-asikaso sa kanilang dalawa. Pinapanood niya kung paano alagaan ni Leslie ang bata na pinangalanan nilang Angela, ng buong pagmamahal na para bang sarili niya itong anak. At sa bawat pagtingin niya, lalong bumibigat ang kanyang puso sa pasasalamat at sa paparating na pamamaalam. Dumating ang araw na kailangan ng umuwi ni Leslie. Sa isang pribadong silid sa mansyon, habang natutulog si Angela sa kanyang kuna, naganap ang kanilang huling pag-uusap. "Leslie?" sabi ni Hugo, iniabot sa kanya ang isang sobrang puno ng tseke. Ito ang kabayaran, eksakto sa nakasaad sa kontrata. Tiningnan ni Leslie ang tseke. Ang halagang iyon ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang lahat ng ito. Ang katuparan ng kanyang mga pangarap para kay Junior. Ngunit ngayon, parang wala itong kasing bigat ng sakit ng paglisan. Pagkatapos, may isa pang sobrang inilabas si Hugo. Mas maliit. At ito, sabi niya, hindi ito galing sa kontrata. Galing ito sa akin bilang pasasalamat para sa kinabukasan mo at ni Junior. Isang panimula. Umiling si Leslie. Marahang itinutulak palayo ang pangalawang sobre. "Sir Hugo," sabi niya sa mahinang boses, "nakuha ko na po ang sapat. Ang kontrata ang usapan natin. Tuparin po natin yon." Sa kanyang pagtanggi, nakita ni Hugo ang dignidad at lakas ni Leslie. Hindi awa o dagdag na bayad ang kailangan nito. Ang kailangan niya ay ang paggalang sa kanyang sakripisyo. Dumating ang sandali ng pamamaalam. Binuhat ni Leslie si Angela mula sa kuna. Niyakap niya ito ng mahigpit sa huling pagkakataon. Inaamoy ang bango ng isang sanggol na hindi na niya muling makikita. "Paalam, munting anghel," bulong niya. Isang huling patak ng luha ang pumatak sa kumot ng bata. "Magpapakabait ka, ha?"
Nanginginig niyang iniabot ang sanggol kay Hugo. Nagtama ang kanilang mga matang puno ng pasasalamat, paghanga, at isang pag-ibig na hindi kailanman mabibigyan ng pagkakataon. "Salamat, Leslie," sabi ni Hugo. Ang boses ay basag. "Salamat sa lahat." Tumangulang si Leslie, hindi na makapagsalita. Mabilis siyang tumalikod bago pa man siya tuluyang bumigay. Makalipas ang ilang linggo, nasa Pilipinas na si Leslie. Nakatayo siya sa isang pirasong lupa sa probinsya. Sariwa ang hangin at maliwanag ang sikat ng araw. Sa kanyang harapan, ang mga pundasyon ng isang bahay ay nagsisimula ng itayo. Ang mga hollow block ay isa-isang ipinapatong. Ang simula ng isang pangarap na natupad. "Nay, tingnan mo, ang taas na ng bahay natin," sigaw ng isang masayang boses. Tumingin si Leslie sa kanyang gilid at nakita si Junior. Tumatakbo palapit sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang sa saya. Yumakap ito ng mahigpit sa kanyang mga binti. Niyakap din siya ni Leslie. Isinubsob ang kanyang muka sa buhok ng anak. Nilalanghap ang pamilyar na amoy nito. Ang amoy ng tahanan. Itinaas niya ang kanyang paningin at tumingin sa malayong abot-tanaw. May kirot pa rin sa kanyang puso. Isang peklat na marahil ay hindi na kailanman maghihilom. Ang alaala ng isang munting anghel at ng isang malungkot na lalaki sa kabilang panig ng mundo ay mananatili sa kanya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na masayang naglalaro at ang bahay na unti-unting nabubuo mula sa lupa, naramdaman niya ang isang bagong klase ng kapayapaan. Ang sakripisyo niya ay nagbunga. Umuwi siya, dala-dala ang bigat ng nakaraan, ngunit dala rin ang lakas na harapin ang isang bagong simula. Isang simula na siya mismo ang humubog, gamit ang dugo, luha at isang pagmamahal na walang kapantay.